Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Matanda na, pero uragon pa. Yung asawa ko last year, hindi na po ako inuuwian. Hindi ko alam kung bakit. Pero bali-balita nga na meron na siya ibang kinakasama. Ano ba ang gustong patunayan ni Daddy Groovy? Totoo ba ang kalabaw lang ang tumatanda? Kaya ko. Malakas ako. Kagaya rin ako sa kalabaw. Matibay. Malakas kahit ilang babae. Kaya ko. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan, Face to Face! Bicolania! Let's get ready for Sausawan! Harapan naman tayo mga kapatid dito sa Bicolania! Sugod mo na! Sana na mag-face to face! Sa mula sa puti! Nako, sana nga magbati! Wala na sana ang labanan! Usama na lang! Let's go! Napusadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magkayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara ng kaibigan, bangayan ay Mga kapatid! Dito sa Kapsawa! Anong sabi nyo? Sisitangon, Face to face! sinong hindi? Face to face! Mga problema, Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air! Ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello! Good morning mga kapatid! Kamusta po kayo? Maray na Aldao, Bicol! Umuulan man o umaraw, talagang tuloy ang ating talakan. Ito ang Pandok sa Pandok. Nandito kami ngayon sa Kagsawan Ruins sa Barangay Busay, Daraga, Albay. At nasa likod natin ngayon ang isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo, ang Mayon Volcano, na medyo nagtatago lang siya ngayon dahil nga sa maula. Pero kami nagdarasal na maya-maya, baka magpakita na yan. At dahil nga nasa Bicol tayo ngayon, mas maanghang pa sa Sili at Bicol Express ang ating isyong pag-uusapan ngayon. Nako, gaano nga ba kaanghang at ka-oragon itong si lalaki? Dahil nga, sino kay na number 1, 2, 3, or 4 kaya ang magwawagi? Kayaning kaya yan ang ating mga sausawero, Hans? Naku, Chang, mukhang kahit masama ang panahon, kakayanin niya ng ating mga kasawsawan! Hindi ba? Alerto na ba kayo, B1 at B2? At syempre, lagi natin kasama si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong mahal na trio tagapayo.
isang uragon. Ano ba ibig sabihin ng uragon? Magaling! Pero basta na lang daw siya iniwan matapos ang lahat-lahat ng mga pagsisilbing ginawa niya. Abay, alamin nga natin anong nangyari mula kay Marlene Monterde. Pasok! Magandang umaga sa iyo, Ate Marlene. Sino ba itong sinasabing uragon na lalaki sa buhay mo? Ay, yung asawa ko po si Eddie. Si Eddie. Aba, asawa, kasal? Hindi po. Nagsasama Pero 6 years po lang. kami nagsasama. 6 years. May anak po? Wala po. Wala. Okay, anong nangyari? Bakit kayo nagka-problema at nag-awayan? Ay, siguro po kasi nagkaroon po kasi ako ng sakit. Nagkaroon kayo ng sakit. Ano po ang naging sakit? TV po siguro sa overfatigue po. Okay. Sa babae. Nagka-problema po kayo. Naging mahina kayo. Pero ngayon naman po, okay na kayo. Okay na po, positive naman na po. Okay. Ito pong asawa niyong si Eddie, nagtatrabaho po ba? Sa ngayon hindi ko po alam kasi last year po wala na sa akin eh. March po, hindi na po siya umuwi sa akin. So ano pong nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay ni Mang Eddie? Eh siguro po hindi siya makontento sa isa. Ilang taon na itong si Mang Eddie? 51, 51. At kayo ay? 36. 36. Okay. So, nung nagsasama kayo, madalas ba siyang nambababae? Ngayon lang, ito lang. Dahil nga sa nagkasakit ako. Eddie ka, sorry ka man, magkita man tayo. Walang gante. Okay. So, ang nabalitaan po ninyo, may babae na talaga. Dahil Amo. nagkasakit kayo, may pinalit na. Kilala po ninyo yung pinalit? Hindi po. Kasi nakita lang po ng nanay ko sa sa P6. Pero yung nagkasakit kayo, sinabi nyo naman sa kanya na may sakit kayo. Alam niyo, Nagpo ninyo, ano yung sakit ninyo? opo. Oh. Pero nagbago nga po siya eh. Paano nagbago? Gawa nga ng pagka umuwi, naobserbahan ko, dakulo sa bado, binubutang sa bag niya. Ano po? Binubutang sa bag niya. Nagsisilid daw ng damit sa bag. Nagsisilid ng damit. Kaninong damit po yung nilalagay sa bag? Asawa ko po, Kay si Eddie Eddie. po, opo. Siya ang naglalagay. Bakit? Saan siya pupunta? Di destino sa trabaho? Niya, amo. Umuwi naman po every week. Kaya lang po na-observe ko sa bado niya, hindi niya inuuwi yung mga damit na dinala niya. May bang naglalagay? Baka naman may naglalaba nga. So, dinala yung damit. Ang ibig sabihin po ba nun, umalis na siya, lumayas na, iniwan na kayo, o ano? Anong paliwanag po? Bali po, yung ganun po nga nangyari. Ang nag-uuwi po sa bahay, tapos yung nga po, naman nga, okay naman, pagsilbihan, asawa, magaling na ng mga kuno, sa Lunes, magaling sa trabaho, kinuko ko yung mga damit niya, nilalagay sa bag, yun, tapos nga, Nung minsang nangyari yon, umuwi naman siya, pinaglaba mo, tapos umalis ulit, na hanggang destino sa ulit. Hindi na umuwi sa bahay ng March. Tapos nung March yun na yon, hindi na umuwi. Ano daw dahilan? Uda naman siya sinasabi sa akin. Walang sinabi. Amo, Nawala na lang bigla. Nawala na lang. hanggang ngayon. So mula noon, hindi na kayo nagkausap at hindi na niya nasabi kung saan siya nagpunta, nawala na lang parang bula. Kailan niyo nalaman na may babae? Sabi mo kanina nakita siya ng nanay mo. Saan nakita? Sa P6 ni. Oo. Tapos may kasamang iba. Amo. Baka naman kapitbahay lang yon, hindi? Ay, inda. Malaman sa atin, magkaharap. Ay, inda. Wala. Kailangan ko yata ng interpreter, ate. Ewan. Ano yun? Paano? Hindi. Parang ewan, hindi ko alam. Inda. Inda. Ewan, yun yun. Parang hindi mo alam kung saan nagpunta. Yung babae, inda din, hindi mo kilala. Ewan. Eto na, niligawan din daw siya ni Eddie dahil kailangan niya ng kaagapay sa buhay. Kaya naman sinagot niya ito at gusto rin naman niyang magkaanak sila ni Eddie sa kanya pero hindi niya ito nabigyan. Bakit kaya? Hindi nagkatuluyan ba o nagkatuluyan o nagkaanak? Itanong nga natin kay Yoli Remposo. Pasok! Aling Remy! Sandali po! Kaya lang naman tayo kami!
kayong Eddie? Opo. Ano nyo yung Eddie? Sino po yung Eddie? Kinakasama ko po siya. Kinakasama nyo. Gano'n nyo na siya katagal kinakasama? 3 taon na po. So, maaring kayo ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Ate Marlene at yung Eddie. Isang Eddie ba pinag-uusapan natin? Opo. Anong meron yung Eddie na yon sa unang tingin? Mabait pa. Mabait Hindi, pa. ang unang tingin. Ano, paano mo malalaman na si Eddie yon? Magaling man mambula eh. Hindi, sa unang tingin. Anong gwapo kay Eddie? Paano mong malalamang si Eddie nga? Sa mata, sa ilong? Anong maganda sa kanya? Ang nagustuhan ko lang po sa kanya, mabait siya. Bakit parang wala naman ako narinig kung gwapo yung Eddie? Mabait lang! Nako mga kasawsawan! Eto na naman! 2 babae ang parehong nagmahal sa Uragon daw! Ano ba talaga? Malalaman nga natin ang kwento naman ng pag-iibigan ni Ate Yoli at Mang Eddie. Tutukan po ninyo magbabalik ang... Ano po kayo sa buhay ni Eddie? Ano po? Bali, boyfriend ko. Harapin mo, dahil sa kay Ang gustong malaman ng ating mga kasawsawan, ano bang meron si Kuya Eddie? Pero wala namang nagsasabi, Hans, na gwapo si Kuya Eddie. So ano po, Ate Bing? Ang nagustuhan ninyo kay Mang Eddie? Ano po siya, malambing, tapos nireregaluhan niya po ako. May nabanggit po ba siya kung meron siyang dating karelasyon? Wala naman po. Wala. Nalaman ko lang po na meron siyang meron po siyang dating pinakasama. Meron siyang dati, yun ang sabi po niya. Pero ngayon, May nasabi lang po sa akin. hindi ba kayo parang nagduda at tinanong si Mang Eddie, bakit ganon? Hindi naman po kasi sa edad niya po yun. Hindi ko Ilang naman taon po- na ba si Mang Eddie? 51 na po. 51? Ah, batang-bata, nagbibinata lang, ha? Parang namimili pa. Pero wala naman po kayong nabalitaan na may pinakasalan siya. Kasi hindi po kayo kasal. Hindi rin kayo kasal. Hindi rin kayo kasal. Hindi rin. So parang binata nga ang dating nitong si Mang Eddie kaya. Kung tutuusin. Kasi wala naman. Pero may anak po ba kayo? Aling Bing? Wala po Wala rin. Sa unang asawa lang. Sa una niyong kinakasama, meron. Pero sa kanya, kay Mang Eddie, Wala po. wala. So, nung nalaman po ninyong may iba, ano pong ginawa ninyo? Wala. Nagalit po ako sa kanya, tapos nag-usap kami. Anong paliwanag niya? Dati naman daw po niyang Kumbaga dati naman na yon, hindi na. So, kumbaga parang ang sinasabi niya, ang Anong nire-reklamo? So, ang sinasabi, sandali! Ate, pakihawakan! Pakilayo na nga, ma'am. Diyan na muna kayo sa gitna. Sandali lang! Hindi, Ate Bing! Andali lang, hindi po kayo dapat mag-away kasi pare-pareho po kayong biktima nitong si Mang Eddie. So ang tanong ko, hanggang ngayon po ba karelasyon pa rin kayo nung Eddie? Opo. Kayo pa rin? Opo. Saan po umuwi yung Mang Eddie? Hindi po sa amin kasi namamasukan nga po ako eh. Paano yun? Hindi nyo alam kung saan nakatira. Sa trabaho daw po niya. Ha? Sa trabaho daw po. Hindi, pero hindi po ba ninyo napansin na yun naman ay isang malaking parang niloloko kayo na hindi po ba kayo nagtaka? Hindi naman po kasi maano naman po ang ano niya sa akin. So, ganun po ninyo kamahal itong si Mang Eddie? Opo. Ha? Ganun mo kamahal? Oo. Na kahit hindi mo alam kung saan nakatira, okay lang? Opo. Ikaw, Ate Yoli, gaano mo kamahal itong si Mang Eddie? Na okay lang din, hindi mo alam kung saan siya nakatira? Dati po siya sa akin, pinalayas ko na po siya nung simula nung nabalitaan ko na ano.
Siya po ba yung babaeng yon? Siguro nga. Kasi hindi si Marlene, hindi kayo sure kung si Yoli o kung si Ate, hindi sure si Ate Yoli kung si Bing ba yun o si Marlene. Ikaw, Ate Marlene, tanong ko, mahal mo ba itong si Mang Eddie? Oo, syempre. Kaya nga ako nandito eh. Tatlong babae na ang nagsasabing mahal nila si Tatay Eddie, pero kung mahal nila si Eddie at sinasabi nilang mahal din sila, bakit mukhang may humahabol pa? Sino siya sa buhay ni Tatay Eddie? Narito po si Juliana Beth Cocoliodo. Pasok! Sandali lang, Ate Beth. Kakalan mo kanina. Pag nakita po ba namin si Mang Eddie, ano po ba ang makikita namin sa kanyang mga muka na magsasabi pong si Eddie nga siya? Ay, hindi ako papatulan si Eddie. Ang payat-payat kasing payat ko rin. Hindi ako papatol sa kanya kahit kailan. Wala pa nagsasabing gwapo si Mang Eddie, ha? Kasi payat ko rin siya, kaya hindi ko papatulan siya. Type niyo po ba si Ay, hindi Eddie? ko type siya. Ang sabi ko sa kanila, hoy, babairo yan, ang kapal ng mukha niyon. Ay, pumapatol din sila. Sino po ang pumatol? Ito, pumatol. Ito, pumatol. Yan, hindi ko kilala naman yan eh. So parang Ate Beth, hindi mo type itong si Tatay Eddie, pero nakikita mo kung sino mga nagiging karelasyon niya. Oo, kasi gusto niya rin ako ligawan. Sabi ko sa kanya, ang kapal mo. Sabi ko, hoy, hindi kita kay. Sabi ko gano'n, kasi payat mo lang ako. Si Ate Marlene daw po ang una. Ha? Pero hindi niyo siya kilala. Bakit ganon? Siya daw ang unang karelasyon ni Eddie. Ay, iwan ko dyan sa kanya. Ay, bakit nga ba pumatol ka dyan? Ang kapal naman ang mukha mo. Okay, tatlo po sila. Tinanong ko kung anong itsura nitong si Mang Eddie. Wala pong nagsasabing gwapo. Ano bang itsura niya? Uy, ang payat yun. Kasing payat ko lang. Ang kapal naman ang mukha nila. Pinag-aagawan ninyong isang lalaki. So, wala pong kagwapuhan, pero mabait naman daw, malambing. Niririgaluhan pa nga daw ata kayo eh. Oo, may regalo. Pero hindi ko siya type. Kasi, paano ko siya magiging type? Ay, payat siya nga eh. Kasing ko. So, ang sinasabi po ninyo, kayo lang ang tumanggi kay Eddie. Oo, kahit tigang ako, hindi ko talaga papatulan yun. So, hindi po ninyo type si Mang Eddie. Ay, hindi talaga. Ano po bang tipo niyong lalaki? Ay, siyempre may kid no? Kahit ganito lang pagmumukha ako. Wala po kayong dating kinakasama. Ay, yuda po Pero, sinubukan kayong ligawan ni Mang Eddie. Oo. Magaling po ba talaga sa buladas? Magaling. Pero hindi ako kaya. Sila? Aba, mga kasawsawan dyan sa buti. May isa palang babae pang hindi nakuha sa mga pambubuladas ni Kuya Eddie. Oo nga, at mukhang na-impress kayo, ha? O kayo dyan sa likod, ano gusto nyong sabihin dito sa ating mga babaeng bisita na nag-aaway-awa? Na! Go, Mami! Kung makikita ko yung lalaki, sasabihin ko kung dapat lang siya pag-agawan. Ngayon, kung pangit din naman, eh wag na lang. Naku! Parang Thank you, ang Mami! hanap- Chang, balik kami sa'yo! Parang ang hanap nilang lahat ay pogi kailangan, hindi ba? Pero ito, seryoso ito ha. Attorney, napakaraming karelasyon nitong si Mang Eddie. Lumalabas, wala naman po siyang asawa dito dahil wala siyang pinakasalan. At ang sabi po'y medyo may edad na si Mang Eddie. Eto, nako, maraming mga kababaihan na magiging interesado dito. Ipagpalagay po natin, huwag naman sana magkasakit itong si Mang Eddie. Sino po ang may karapatan sa kanya kung kailangan kunyari, di ba alam naman natin sa ospital pag may pipirmahan, may mga dokumentong kailangan parang mag-authorize. Ayoko naman pong sabihin dumating sa puntong kunyari talagang malagutan ang hininga itong si Mang Eddie. Ito'y halimbawa lamang, sino po ang may karapatan na pumirma sa mga dokumentong yon? Kung halimbawa ang isang tao ay namatay, ang tanong ay sino po ba ang may karapatan at may obligasyon na ay magsinop sa labi ng namatay na tao. Ang sabi po ng ating batas, depende po ito anda-anda sa sinong may karapatan at may obligasyon
na sumuporta sa isa't isa. So kung halimbawa, ang tao ay may legal na asawa at siya ay namatay, ang sabi po ng batas, yung kanyang surviving spouse o yung nabubuhay na kanyang asawa, legal na asawa, ito po ang may karapatan upang siyang mag-asikaso sa mga labi ng kanyang namayapang asawa. Ngayon, kung wala po naman pong asawa at may mga magulang pa, yung pong mga magulang. Kung walang mga magulang, subalit may mga kapatid, yung pong mga kapatid. So sa makatuwid, attorney, wag naman po sana, ito'y halimbawa lang, itong mga babaeng ito, si Ate Marlene, si Ate Ate Bing, wala po silang magiging karapatan. Wala po, hindi po pwede sa kanilang tatlo. Lalo namang hindi pwede kay Ate Beth kasi hindi niya type. Tama po yun, Tiangami, sapagkat hindi po sila nakalista sa sinasabi ng batas. Thank you, attorney. O yan, mga kasawsawan, meron tayong natutunan mula sa batas. So, ibig sabihin po, hindi po pwedeng kayo, si Ate Bing, at hindi rin ikaw. Bakit po hindi kayo nagpakasal, Ate Marlene? Kasi po yung birth certificate niya po sa Bicol. Sumulat po ako sa nanay niya. Da naman padala, da naman response. Hindi po kayo sinagot. Humingi kayo ng kopya. Pero nagsabi naman po si Mang Eddie na may plano siyang magpakasal kayo. Agko, kaya lang nawala siyang parang bula. Para siyang mayon, nagtatago. Ayun, ay magpakita sa atin. Oo. So, nagtago na siya. Kama, ayaw po nyo? Kilala ko lang kamo, Lito Kamo. Ano yung kamo? Opo. Kasalanan pa daw niya kung lapitin siya ng mga girls at dahil nga siya ay true-blooded Bicolano, isa raw siyang Oragon. Ano nga ba ang meron siya? Gwapo ba? Yan ang inaantay ng mga kasawsawan natin. Narito ang ating Valentino, si Eddie Verano. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Kuya Eddie! Ako, sandali lang! Si Boy Pag-ibig ay magpapaliwanag po. Abangan niyo ang kanyang sagot. Diyan lang kayo. Magbabalik po ang mainit-init na... Hindi mo na kayang anuan yung mga kapit mo Mga kasawsawan, sandali lang, Ate Marlene. Miss Amy Perez would like... Ngayong nakita na natin si Kuya Eddie, gusto nilang lahat malaman. Gwapo naman po pala kayo. Mukha naman palang hot and spicy si Kuya Eddie. Parang sili lang ang dating. Tay, kamusta po? Ito po, inaaway. Naaway? Bakit nga po? Ano ba nangyari sa buhay pag-ibig natin, Tay? Hindi ko po alam kasi kung ano nangyari sa kanila Bakit Ilan taon na po kayo, Tay? 51 po. 51? Batang-bata pa. Kayang-kaya pa. Parang kalabaw. Paano pong nangyari kayo ni Marlene, tapos sabay si Yoli, tapos sabay si Ate Bing? Anyari? Hindi schedule na po yan sa kanila. Kayo na ang idol ng mga kalalakihan dito. Paano na-schedule? Kasi po, kayo po ang una ni Marlene, 6 na taon po kayo. Anong nangyari? Hindi na ho siya marunong sa akin ba? Yung serbisyo. Ang hinahanap ko sa kanya, si-serve niya sa akin. Bakit nga hindi kayo nagpaalam na lang, break it to me gently, ganyan? Kasi po, meron na po ako kasing minamahal na iba, kaya ko iniwan siya. Kaya na magkakilala po kami. So, sino po yung minahal nyo matapos kay Marlene? Si Yuli po. Iligawan ko siya sa magtitinda niya, masarap siya magbigay. May pinakasalan na po ba kayo? Wala pa po. Wala. So parang lumalabas, binata talaga kayo. Binata po ako. May anak po kayo? Meron po, sa unang asawa po. Pero hindi rin po kayo. Sa akin, iniwan niya ako, dala niya. Ilan po yung anak nyo? 8 po.
dala niya lahat. So pagkatapos po noon, naging kayo na ni Marilyn, tapos si Yoli, o bakit niyo naman iniwan si Yoli? Eh kasi po, nawala na po siya na yung serbisyo ba sa akin. Yung Nawalan din ang serbisyo. Yung Ano ba yung serbisyong hinahanap po ninyo? mga lutong ulam niya na masasarap ba noong araw na magkakilala kami. Tapos nung umalis kayo kay Yoli, tumibok na naman ang puso nyo. Tumibok na naman. Sino pong nagpatibok naman? Meron po ako nakilala. Ito nga po, si Bing. Ngayon last year lang po. So ngayon, ang kasama po ninyo ay si Bing na. Opo. Kayo na po. Sa palagay nyo, magtatagal ang inyong relasyon? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Bakit? At least honest siya. ha? Matanda na po ako. Ha? Tumatanda na rin po ako. Pero, bakit po ninyo nasabing hindi kayo sigurado? Eh, tumatanda na po ako. Humihina ang panahon. Yung pagkatao ko. Humihina. Humihina. Aha. Humihina. Kaya nga po, kung sa palagay ninyo magre-retiro na kayo, hindi ba dapat ang kasama nyo na lang sa buhay ay si Ate Bing? Maaari po. Maaari. Kaya mo ba yun? Naalagaan siya, Ate Bing? Opo, kasi... Oo, baka mamaya pag wala na naman yung serbisyo, hindi kaya mawala na naman kayo. Hindi ko siguro mangyari na ho, kasi So ang sinasabi po ninyo, ang mahal nyo talaga ay si Bing na. Totoo po ba, Tatay Eddie, na bukod dun sa 8 pa ho ninyong anak sa una, ay gusto pa rin po ninyong magkaanak? opo, kailangan ko po, para ma-inspirasyon sa buhay ko. Kaya po pa ninyo paaralin pa at buhayin? Opo. Baka naman mamaya, bukas makalawa. Malakas pa ho ito. Wag naman sana. May iwan kay Bing ang responsibilidad. Paano po yun? Eh, kayang-kaya pa ho yan. Pag, Hindi mo na nga kayang anuan yung mga kapit mo eh. Mga kasawsawan, sandali lang, Ate Marlene. Mukhang kailangan nila ang tulong ng ating trio tagapayo para mas maunawaan ni Mang Eddie na kailangan tapusin ito ng maayos. Hindi ba magpaalam ng maayos nang sa ganun, makapag-move on na ang isang tao kung ayaw na nung kanyang karelasyon. Yan po ang tulong na ibibigay sa kanila ng ating trio tagapayo. Ba't umiyak, Marvin? Gusto mo pa ba yan? Ha? Gusto mo pa ba? O ano? Ayaw na sa'yo Ayaw na sa'yo, ha? Yan lang siyempre po eh. Parang gusto ko lang po din gumanti na masaktan siya. Kalimutan mo na to. Oo, okay naman na. Okay na siya? Okay na. Manap ka na talaga ng responsable na lang. Ha? Okay? Dapat na nagpapaalam kayo. Si Aling Yoli. Hindi, pinalayas na nga niya eh. So nahanap nila siya ulit. May mga aral pa sa buhay na nais iwan sa atin ang ating trio tagapayo, kaya pakinggan po natin si Attorney Ben Acosta. Ako ay nag-aalala sa kalagayan ni Mang Eddie sa pagtrato na sa mga babae. Paulit-ulit niyang sinasabi kanina yung salitang serbisyo. No? Alam mo, Mang Eddie, ang mga babae naman hindi naman natin katulong ang mga yan Tandaan mo na kung ikaw man ay nagkaroon ng relasyon at sinerbisyohan ka ni Marlene, ni Yoli at ngayon ay si Bing, hindi dahil lamang sa pangangailangan mo, kundi ipinadaman nila sa iyo na ikaw ay kanilang mahal. Kaya sana yung pagmamahal na yon na ginawad nila, pinagkaloob nila sa iyo, sana ay ginantihan mo naman ng magandang kalooban din. At alam mo ba, mga Eddie, na may batas ngayon na sumasaklaw sa mga ekangay nag-aalipusta sa damdamin, karangalan at dangal ng isang babae. Isang batas na napakabigat kapag ka ito ay nalabag ng isang lalaki. Yun yung Republic Act 9262. Ayaw kong ikaw ay kangay masadlak sa paglabag ng batas na yan. Kaya't sana sa mga pangyayaring ito na nakasadlakan mo at naging eksperyensya mo sa mga kababaihan, ihinto mo na. Yun lamang. Paalala lang po sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa iyo, Marlene. Alam mo, kahit na sabihin mong nagmahal ka ng 6 na taon, pero kung talagang wala na,
wag mong sasabihin na huminto na rin ang buhay mo. Kasi Chang, yung nangyari sa kanya, after nung iniwanan siya ni Mang Eddie, dun siya nagkasakit eh. So, ayaw niyang kumain, nanghina siya. So, nagkaroon siya talaga ng TB because of that, paghihiwalay na ganyan. Na-depress siya at sumama ang kanyang, sabihin na natin, medical na kondisyon. At yun ay inabot ng 6 na buwan na pagpapagamot. At ngayon lang nag-uumpisa na siya ay gumaling. So, sana, alam mo Marlene, habang ikaw ay magaling na, ipagpatuloy mo na, iayos mo na yung sarili mo, magtrabaho ka. Kasi kung ikaw ay magtratrabaho na, mas madali ka makamove on. So maging aral po sa inyo to. Yan lang po. Para po kayo, pinapastangan mo ang kanilang pagiging babae, hindi mo nirespeto. So sa harap ng Diyos ay wala kang pugi points. Hindi ka malakas. Hindi ka uragon. Dapat kung gusto mong maging uragon ka, sunod ka sa batas ng Diyos. Magpakabait ka. Magpakabuti ka. Sabi mo nga, hindi ka na bumabata. Isang pag-amin na ang Diyos lamang ang may hawak sa buhay natin. Paano kung sabihin ng Diyos, hanggang ngayon ka na lang? Di ba, Mang Eddie? Kaya, umpisahan mo na ngayon. Magsisi ka, humingi ng tawad sa Panginoon, at ngayon naman ay gusto mong isama na sa buhay mo. Ito si Bing. Kaya po, Bing, ay magdasal ka sa Panginoon. Sana naman ay maging maganda ang takbo ng buhay niyo. Nais ko na kayo'y magpapaspas sa harap ng Diyos. Salamat po. Ate Marlene, hindi ko alam kung alam mo ang awitin na yon na pinasikat ng isang napakasikat na singer at siya nga ay pumanaw na ngayon na si Whitney Houston. Ang sabi sa kanyang awiting, learning to love yourself is the greatest gift of all. Ibig sabihin, ang mahalin natin ang ating sarili, yan ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa ating sarili. Alam ko sa ating mga kababaihan, pag nagmahal tayo, todo bigay. Siya ang buhay ko. Hindi ko kayang wala siya. Pero minsan may mga nangyayari sa buhay natin na talagang ipinapakita lang talaga na maaring hindi pa siya at maaring hindi pa nga si Mang Eddie ang para sa'yo. Hindi man siya nakapagpaalam noon. Ngayon, siguro, Mang Eddie, nakita po ninyo ang kahalagahan na talaga pong sa bawat pakikipagrelasyon natin, di nga ho ba, yung pupunta lang tayo sa banyo, nagpapaalam pa tayo? O sandali, mag-CR lang ako. Ano pa ho kaya yung inyong karelasyon? Papaalam na po ako sa kanya. Usapin ko sa inyo ang tawad sa kanya. Ha? Hingi po ako sa kanya ng tawad. Sige po, pwede po kayong magpaalam. Hingi ako sa iyo ng tawad. Sisya ka na sa mga nakaraan. Hindi ako nakapagpaalam sa iyo kasi marami ako nilalakad kasi noon. Okay lang yun. At least alam ko na. Panatag din loob ko. Buti naagapan mo yung sarili mo. Okay. Salamat. Ang mahalaga ngayon, maalagaan mo ang iyong sarili, mahalin mo ang sarili, magpagaling ka at talagang yon ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Magpaganda ka. Maganda ka. Para pag nakasalubong mo siya, excuse me, di kita papansinin. Tumulong nga laway mo. Di ba? So kayo naman, Ate Yoli, dami nitong inaayos kong danyos perwisyo mo, Mang Eddie. May gusto pa ba kayong sabihin kay Ate Yoli? Magpapasalamat lang po ako sa dating mga serbisyo niya sa akin. Ano po ba yung serbisyo na niya? Nung araw, nung umpisa na magkakilala. Napapailing ang mga babae dito talaga. Ano ba yung serbisyo na yan? Mga pagkain, mga masasarap na yung pagkain na masasarap. Gusto kasi ni Mang Eddie ng maasikaso. So, Ate Bing, kayo na po ang magsasama. Apo. Handa naman po ba kayong mahalin siya at alagaan? Apo. Aba naku, naman pala, Mang Eddie, wala ba kayong planong magpakasal? Ha? Plano ko na yung pakasal. Plano niyong magpakasal? Oo. Para maging legal ang pagsasama. Oho. At kung sakasakali nga ay may mga plano pa ho kayong marami pa po magkaanak. Oho. Sana po,
talagang this time, yung pong gusto ninyo na makasama at maalagaan ng inyong mga anak ay sana nga po magawa ninyo. At sana nga din po ay matupad ang pangarap ninyo na makasal kayo po ni Ate Bing. Good luck po sa inyo. At sana ay maging maayos at maganda ang kanilang buhay. Palakpakan natin ang ating mga bisita. Mga kapatid, aminan na po tayo. Marami pong magandang aral tayong natutunan sa ating pong isyu ngayon. Sa pag-ibig, dapat lagi may anghang at init ang magkapareha. Hindi pwedeng isahan lang dahil kahit gaano kaanghang ang isa, kung ang isa naman ay matabang na, ito ay masasayang lang. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, pag-ibig na papalit-palit at palipat-lipat ay mahihirapang makahanap ng tamang katapat. Maraming salamat po, syempre po, sa aking co-host na si Hans Martel. Salamat din, Dance Squad! Sa'yo, B1 at B2! Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang ating pong mga sausawera at sausawera dito sa Cagsawa Ruins, Barangay Busay, Daraga Albay, at sa lahat po ng ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento. Maraming salamat din po sa ating mga sausawera at sausawera online worldwide. Mahal po namin kayo. At bago lang po kami tuluyang magpaalam, gusto ko lamang pong tawagin ang Municipal Tourism Officer of Daraga Albay. Walang iba kundi si Miss Cristina Agapita Pacres. Hi, Miss Cristina! Maray na hapon. Maray na hapon. Ayan, tama po ba ang sabi ko? Ang ganda-ganda. Ay, salamat po, Ma'am Cristina. Una po sa lahat, maraming salamat at pinaintulutan po ninyo kaming makapag-taping dito sa inyo pong lugar na napakaganda. Kami po ang magpapasalamat po sa inyo, yung face-to-face, sa pagpunta nyo po dito sa aming lugar, dito po sa Cagsawa Park, sa Daraga Albay. So, to show our gratitude po, our appreciation, meron po kami dito mga produkto for the Cagsawa Festival. Ito po yung aming mug. At ito pong festival ninyo ay taon-taon, syempre po, tuwing anong buwan? Pebrero? Pebrero po. Opo. First Cagsawa Festival po ito ngayon. Oh, okay. Ito po yung mga maanghang. Meron po kami dito mga sili. Meron produkto po Wow, namin. paborito ni Hans to. Bagay na bagay sa kanya. Ayan. Saka meron din po kaming bag. Nakalagay dito yung First Cagsawa Festival. Oh, okay. So ito po ang kauna-unahan palang festival. So next year, pwede ulit kami bumisita dito. Pwede po. Kita nyo naman. Maraming salamat. At ito, syempre, para sa ating mahal na trio, Tagapayo. At meron din pong t-shirt. Nandito po yung Cagsawa Festival. At syempre dito ay marami naman silang pwedeng lugar na bisitahin. Marami po. So kami po ang local government unit of Daraga, headed by Mayor Jerry Ausian, Vice Mayor Carlos Bailon, and the Sangguniang Bayan members. Nais po namin magpasalamat po sa inyong lahat sa pagpunta po. Salamat din po. At syempre maraming salamat kay Miss Cristina. At narito naman ang ating face-to-face flag na iiwan namin sa inyo bilang patunay na ang barangay face-to-face po ay nakarating na dito sa inyong lugar. Nakadayo na kami. Maraming salamat, Miss Cristina. At syempre meron tayong t-shirt na nakalagay, certified. Maraming salamat po. Salamat po. At nandito rin po yung kagawad namin, si Kagawad Mabelta ng... Salamat din po. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Governor Joey Sarte Salceda, Honorable Mayor Jerry Ausian, Vice Mayor Carlos Bailan and Councilors, Chairman Amado Lorejo and Council of Barangay Busay, Daraga Albay, AFP Colonel Art Ang and Captain Perez of Philippine Army Personnel and 901 1st Brigade. Maraming salamat din kay Miss Eden Gonzalez from the Office of the Governor Albay Bicol, the Oriental Legazpi Philippines. Maraming salamat kay Mr. Michael Haushay, Manager of Dreams Inn and Cafe. Maraming salamat din kay Miss Verna Lee Rivera, ang General Manager naman po ng Casablanca Hotel. Elise Ecotel Embarcadero de Legazpi. Salamat din po kay Lieutenant Colonel Agosto Vinsons Gaite. Salamat din sa Vista Almayon, sa Cagsawa Travelers Inn, sa Lolai's Catering,
Salamat din kay Miss Beth and Miss Ems of Chick Boy, Legazpi, Albay. Salamat din po Salvador Manor de Legazpi, sa Villa Amada Hotel at ang La Piazza Hotel and Convention Center. Muli mga kasawsawan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating lahat na staff and crew na nagpakahirap po talaga na mabuo ang aming show dito sa MIB, sa technical people. Maraming salamat po sa inyo for your hard work. At ako pa rin po ang inyong pamansang kapitan, ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala. Ang problema, pwedeng pag-ulukan, pero dahil mo dapat talikudan. Kaya kung may problema ka, ampangan mo, pag-urunan na, nyato yan, pandok sa pandok. Para sa inyo yan, mga kapatid. Ngayong Lunes, Ang kay Maria. Ang kay Tekla. si Loverboy, lahat tinalo. Pinsan ang kinakasama. Ikaw ay nakipag-escabeche kay Boy. Paano mo kulangan sa akin? Kulang pa ba? Nangungutang na kapitbahay. Isang gabi lang ng something. Buti nga, hindi ko inagawin sa kanya asawa niya. Pati ang inosenteng matanda. Sugar, mami! Oy, may asin pa to! Sino ang tunay na pumatok sa panlasa ng puso niya? Mamili ka, mansanas, mangga, o bayabas. Face to Face, ngayong Lunes, 10:30 a.m. Dito lang